Nalito ang isip na tumakbong pauwi si Sisa. Matinding bumabagabag sa kanyang isip ang katotohanang sinabi sa kanya ng kawaksi ng Cora para siyang tatakasan ng sariling bait sa pag-isip kung paano maliligtas sina Basilio at Crispin sa kamay ng mga sibil. Paano ililigtas si Basilio at si Crispin sa kamay ng mga sibil? Ikaw ba yan? Anak, ikaw ba yan? Dumindi ang sikdo ng kanyang dibdib nang papalapit na siya sa kanyang bahay ay natanaw niya ang dalawang gwardiya sibil. Saglit na nawala ang kaba sa kanyang dibdib nang nakita na papaalis na ito. Hindi alam ng mga gwardiya na nagtatago lang pala si Sisa sa likod ng puno. Taguan na sa bahay namin. Magkasamang dumating si Maria at ang kanyang tiya Isabel sa San Diego para sa pestang darating. Parang walang pinagbago ang ating bayan. May pilit. Naging bukang bibig ang pagdating ni Maria sapagkat matagal na itong hindi nakauwi sa bayang Sinilangan. Nag-usap si Maria at Ibarra tungkol sa picnic nila bukas. Ipinakiusap ni Maria na wag na lang isama ang Cora sa picnic nila sapagkat nagmula nang dumating siya sa bayan, nilukob siya ng pagkatakot sa tuwing nakakaharap niya ang Cora. Huwag na natin siya isama sa picnic. Natatakot ako. Isama na lang natin dahil bukas na. Walang nagawa si Maria kundi sumang-ayon sa desisyon ng minamahal na si Ibarra. Si Maria Clara ay kaagapay ang mga matatalik nitong kaibigan habang naglalakad ay masaya itong nagkikwentuhan at nagtatawanan. Minsan-minsan ay binabawalan sila ng matandang babae na sa pangunguna ni Tia Isabel ngunit tuloy pa rin sila. Pagkatapos na makapagmisa ng maaga si Padre Salvi, nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal. May inabot na sulat ang kanyang kawaksi. Binasa niya ito at kadagapay nilamutak ang liham at hindi na nag-almusal. Agad niyang ipinahanda ang karwahe at nagpatid sa piknikan. Dumating si Padre Salvi sa kanyang destinasyon at agad naman siya sinalubong ni Ibarra. Sa gitna ng piknikan ay lumabas dito ang butot balat na si Sisa. Binigyan na ito ng pagkain, ngunit agad naman itong tumakbo. Isang grupo ng mga kababayan papunta sa ilog. Malakas itong nagtatawanan. Ngunit agad naman itong natahimik nang malaman na may isang grupo ng kalalakihan na kasunod sa kanila papuntang ilog. Magkasama silang dumating sa ilog ngunit magkaiba ang kanilang bangkang sasakyan. Sa gitnaan ng kanilang paglalayag, sa halip na isda ang kanilang mahuli, ay isang malaking buhaya ang nahuli ng kanilang lambat. Ngunit ando naman si Elias para subukang hulihin ang buhaya.
Sa tahanan ng pilosopo, nagpatuloy ang tunggalian ng paniniwala si Mang Tasyo at Ibarra. Kumusta, Mang Tasyo? Ayos lang naman, gusto. Ayon pa rin kay Mang Tasyo, ang pamahalaan ay isa lamang kasangkapan ng simbahan. Gusto mo na ang pamahalaan ay nasa ilalim ng kamay ng simbahan. Bakit po, Mang Tasyo? Kasi mas makapangyarihan ang mga praile kaysa sa pamahalaan. Stop dong. Umaba pa ng gusto ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagtatanim ng paaralan para sa mga bata dahil hinahangad ito ng guro. Ang disperas ng pista. Sa bahay ng mga nakakarasiwa, nakaayos ang mga kusina, may naghahanda ng mga pagkain, alak na inangkat mula sa Europa. Ang mga pagkain na ito ay inuukol sa mga banyaga, kaibigan man o kaaway, at sa mga Pilipino, mayaman man o mahirap, upang masiyahan sila sa pista. Pagtakip sa lahat ng may handaan, si Kapitan Tiago ang may pinakamalaking handaan sa San Diego. Sinadya ng damingin ang handa dahil kay Maria Clara at Ibarra na mamanugangin niya. At dahil si Ibarra ay pinuri pa ng isang tanyag na dyaryo sa Maynila sa pagsasabing siya ay isang bihasa at mayamang kapitalista, Kastilang Pilipino at iba pa. Inilathala ng isang laganap na pahayagan sa Maynila ang tungkol sa pista ng San Diego. Ginawa nila ito upang mabati ng pamaraan ng mga Pilipino at para maengganyo ang mga banyaga. Maaari kayong sumalo sa listahan ng Santiago. Ang mga tao ay nagbihis ng mga magagarang damit at ginamit ang mga hiyas na tinatago nila. Isaktong alas 8 ng umaga nagsimula ang prosesyon. Naiba ang prosesyon, ang mga nagsisilaw ay nag-aabitong gingon. Sa suot na abito ay agad na nalaman kung sino ang mahirap o mayaman. Punong-puno ng tao ang simbahan, bawat isa ay isawsaw sa Bendita Agua. Halos hindi na humihinga ang mga tao sa simbahan. Ang mga sermon ay binabayaran ng 250. Ang nakinig sa sermon ay tuloy-tuloy sa langit. Mga demonyo. Amen. Gina? Gina? 1, 2, 3, go. Kaya nalain mo tayo yun. Saan dua? Hala. Ewan sa kunay ka. Dali, dali. Dali din ba? Dako na tutoy.
in 1521, when Philippines was discovered by Magellan. They were sailing the Anam